Iimbestigahan na ng Ombudsman kung may pananagutan ba ang mga opisyal ng gobyernong nasa likod ng DAP o ng Disbursement Acceleration Program. Pero ayon sa constitutionalist na si Father Joaquin Bernas, malabong mapanagot o ma-impeach si Pangulong Noynoy Aquino dahil sa DAP. Live mula sa Quezon City, may report si Maris Umali. Maris? Jessica, nangangamba ang ilang eksperto na mauwi lang sa walang desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang ilang bahagi ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Kahit kasi may hatol na ang Korte Suprema, wala naman daw indikasyon doon kung sino ang dapat papanagutin. Hindi rin nakasaad kung retroactive o hindi. At sa ugali raw ng Pinoy, malamang sa hindi. Pagkalipas lang ng ilang buwan, posibleng mauwi na lang daw sa limot ay tinuturing na monumental mess na ito. Hindi pwedeng panagutin si Pangulong Noynoy Aquino para sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Ayon yan sa constitutionalist na si Father Joaquin Bernas. Yan ay kahit idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang ilang bahagi ng National Budget Circular 541 na siyang bumuo sa DAP. Ang dahilan, immune ang Pangulo sa mga lawsuit. At kung i-impeach naman siya gaya ng balak na ilang kritiko, mahihirapan daw ang mga itong humanap ng basehan. The liability of the President for after he finishes his term is only for unofficial acts. These are all official acts. It doesn't seem to be a culpable violation of the Constitution because culpable violation means to be an intentional violation of the Constitution. Negligence, but that's not a ground for impeachment. Pero desidido pa rin ang ilang kongresista. Ang Bayan Muna Party List naglabas ng dokumentong nagpapakita ng sulat kamay di umano ni Pangulong Aquino na nag-aaproba ng DAP. Nagkaroon ng consensus yung various leaders ng different blocks dito sa Congress to come up with a collective statement, no? Saying that any effort to initiate impeachment proceeding against the President based on the DAP ruling of the Supreme Court will be black. No? Pero ngayon pa lang, hinaharang na ng mga kaalyado ng Pangulo sa Kamara ang nilulutong impeachment. Maging mga hindi niya kaalyado, kontra rito. Sayang daw kasi ang oras, lalo't halata naman daw na mananaig ang boto ng mga kaalyado ng Pangulo. 2 taon lang naman na ang naiiwan. Itakila natin yung mga problema na diretsyo na makakaapekto talaga sa taong bayan. Nakatakda ng bumuo ang Ombudsman na investigating panel para suriin kung may criminal offense bang nagawa ang mga opisyal ng gobyerno sa pagbuo nila ng DAP. Pero habang iniimbestigahan ito, patuloy naman ang mga panawagang magbitiw na si Budget Secretary Butch Abad. If only to spare the President from further embarrassment, the Secretary has to resign. Paniwala ni dating National Treasurer Leonor Briones na isa sa mga kumwestiyon sa DAP sa Korte, si Secretary Abad daw ang may pinakapananagutan para sa DAP. Ang sabi niya, he was acting on instructions of the President. You would not expect the President to make decisions without the advice of the concerned cabinet member. Pero hanggang ngayon, ipinagtatanggol pa rin ng Malacanang ang DAP. There were certain acts which were declared unconstitutional. Question also again is, did those transactions, while they were declared constitutional, equated to wrongdoing? Let's speak about how did those projects benefit the people? And the answer is yes. Sinubukan naming kunan ng pahayag sa Secretary Abad pero tumanggi siyang magsalita. Halos 13 bilyong piso ng DAP ang di umano'y ginamit ng mga mambabatas para sa kanilang mga proyekto noong 2011 hanggang 2012. Pero ayon kay dating Budget Secretary Benjamin Jokno, ngayong idineklarang iligal ang DAP, kailangan maisauli ang pera sa kaban ng bayan. Pag dinisalaw ng Commission on Audit, you have to return the money. No? Hindi ka makaka-retire. Titingnan natin kung talagang nakarating sa LGUs. Bagay na kinontra naman ni Senador Antonio Trillanes IV. Ang kailangan gawin dito is i-audit na lang, tignan kung anong pondo yung napunta sa mga bogus NGOs at yung sa mga lehitimong proyekto. Naging kontrobersyal ang DAP matapos ibunyag noon ni Senador Jingo Estrada na ginamit ang pondo bilang suhol sa mga mambabatas nung kasagsagan ng impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Jessica, sinimulan na ng Ombudsman ang hakbang para mapanagot ang dapat papanagutin sa pamamagitan ng pagbuo ng investigating panel. Duda lang ng ilan, will the government really investigate the government? Yan ang makikita natin sa paglipas ng mga araw. Jessica? Okay, at
Bakit kailangan pa ng, kailangan siguro nga ng due process, pero kailangan pa bang imbestigahan kung meron dapat managot? Di ba from the beginning naman, malinaw naman kung sino nag-implement nito, Maris? Jessica, gaya nga ng sinabi mo, talagang sa lahat naman ng mga kaso, kailangan na umiral yung due process. Kaya kahit na sinasabing merong alam naman talaga kung sino yung nagpatupad, kung sino yung mga proponents and authors nitong Disbursement Acceleration Program o yung DAP nga, kailangan pa rin imbestigahan. And as far as we know, Jessica, even dun sa PDAF, hindi naman talaga, kumbaga, walang kinakasuhan pa based dun sa paggamit lang nung kanilang PDAF. Yung kaso ngayon sa Sandigan Bayan, kung saan yung 3 senador ay kinasuhan ng plunder at yung graft nga ay dahil umano dun sa anomalya sa paggamit nung mismong PDAF but not the use of PDAF per se. In the same case, ganito rin yung nakikita natin, bagamat idineklarang unconstitutional ang ilang bahagi ng DAP, ang nakikita lang nating posibleng kaso sa ngayon ay yung alegasyon ni Senador Bong Revilla at ni Senador Jinggoy Estrada na ginamit nga yung DAP bilang suhol sa mga senador para i-convict si dating Chief Justice Corona. Now, it's very interesting, Jessica, kung meron ngang mag-i-initiate ng kaso laban sa nabigyan ng DAP at gano'n na rin ng PDAF, gayong idineklara na nga itong unconstitutional ng Korte Suprema. Okay, I'm not sure kung yun talaga ang tamang interpretasyon. Ang mahirap kasi ngayon, Maris, I understand the Supreme Court has not released the ruling yet. Di ba? Ang alam lang natin yung dispositive portion niya kasi marami yatang pages ito, etc. But I think malinaw naman it's the DAP mismo that's unconstitutional. Kaya saan ginamit yon o sa ano man, kung tama bang nagamit, wala bang nakurakot dyan, that's not the question I think ang sinasabi ng Supreme Court is unconstitutional per se yung DAP. Jessica, ngayon lang, no, mga a few minutes ago ay inilabas na o isinapublika na ng Korte Suprema itong desisyon. Kaya lang 92 pages ito. So talagang mahirap talagang mabasa lahat-lahat. Pero in essence, ang sinasabi ng Korte Suprema nasa sa ibang tribunal yung kumbaga parang it is up for the other tribunal to decide whether the proponents or the authors of the DAP did this in good faith. Ngayon, kung mapapatunayan na in good faith ito ginawa, wala silang liability. Pero kung hindi ito mapapatunayan na in good faith itong ginawa, then kailangan silang kasuhan sa paggamit o pag-propose at paggamit nitong DAP na ito. Okay, Jessica. maganda nga. Makikita na natin, mababasa na natin ng buo yung Supreme Court ruling. Then maybe more opinion can be asked tomorrow from the experts, of course. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.